Previously on Cebu Ghost Hunter. Itong abandonadong military hospital ay makikita natin mga hunters na sobrang luma. Makikita ang bakas ng kalumaan sa mga pader at pati na rin dito sa mga hagdanan. Nagsimula na sila Espen at Denver na iset up ang mga kagamitan. At dito ay makikilala natin ang mga kagamitan na dala ni Espen. EMF K2. Yeah. Together with temperature. Temperature? Yeah. What is that, brother? Hot and cool. Tinitingnan ni Esben kung meron ba siyang makita na sa thermal scanner na to na pormang tao o may magpormang pula sa thermal scanner niya. Sa mababang parte ng screen kung makikita ninyo, itong kulay dilaw na parang magiging pula na. So you are getting also photos, right? I-explore muna natin itong mga kwarto dito. Sobrang bigat ng nararamdaman ko dito. Bakit may dugo dyan? Ito po. At dito habang nakaplay yung spirit box, ay bigla na lang itong lumabas yung aking pangalan. Yes. Here, is here jemand im Haus? Is here everyone in the house? Agnes, Agnes, is she here? Yes. Habang inaabangan ko na mag-trigger yung music box, ito ang nangyari. Yung music box nag-trigger. Music box. Kung mapapansin nyo, yung music box ay nag-turn off na. Ngunit, ito na naman ang kasunod na nangyari. Look, yung music box tumunog na naman. Triggered. Pang-apat na beses na nag-trigger yung music box. The building was built approximately in 1940 during World War II for American soldiers. It is also believed that the Barili Cebu was one of the Japanese strongholds to revolt against American and Filipino soldiers. So ngayon mga hunters, meron tayong bagong equipment ngayon dito. Galing pa tong Germany kay Espen. So ito ay kasing tulad din sa spirit box. Ang tawag dito is Parapors. Yung equipment natin. Click lang natin to para makausap natin. At dito sa likod may speaker siya, lalabas yung response niya. So processing siya. Tapos nagsasagap din siya ng electromagnetic. Ano daw? Habang nag-i-explain ako ay bigla itong nag-response yung ating bagong equipment ng women. So, this woman is Agnes? Yes or no? At nung tinanong ko na kung itong women ba, ay si Agnes at ang sagot nito ay yes. Long term. Night. She died at night? Is it right? Woman connected to Agnes which is sense and night. I know there's a woman died here. She died at night. And her name is Agnes, right? Dito ay pinagdugtong-dugtong ko na yung mga clue na galing sa spirit box. At ito, nang tinanong ko, ay doon na siya sa music box nag-response. Guys, nag-trigger na naman yung music box. Plants? Maraming mga plants dito sa labas. Are you buried in those plants outside? Wow. Look at that, the music box. Tama ba kaya itong kutob ko na ito si Agnes ay doon inilibing sa may damuhan? It's buried outside in this plants here. Dito sa mga plants na to. Diyan sa baba. Namangha ako kasi sobrang active ng Agnes na ito sa pag-response sa mga equipments na dala namin. Off the lights. Off the lights. May dalawa dito sa puno. At dito ay nagtaka kami dahil biglang nag-turn off yung SLS o equipment na dala ni Esben. Yeah.
Tignan nyo. An SLS structured light sensor camera is a specialized piece of ghost hunting equipment that utilizes a Kinect sensor to detect and visualize potential paranormal entities. May kita dito sa screen ng SLS ay parang mga stickman na gumagalaw-galaw dito kung saan itinututok ni Esben ang equipment. May kita dito sa screen ng SLS ni Esben ay yung isa ay sobrang magalaw na parang sumasayaw at yung isa naman ay parang kalmado lang at hindi masyadong magalaw. So ibig sabihin ito ay parang dalawang anyong tao o spirit ang nakukuha namin ngayon dito kung saan nakatutok ang equipment ni Brother Esben. Burning. Okay. Downstairs. At itong kasunod ay nagmamanifest na dahil meron nang naaamoy si Esben na parang amoy patay. Like death? Yes. Oh no, it's fatal. They were killed a fatal death. Fatal daw yung pagkamatay, oh. Nagko-connect ka. Ang lumabas na salita doon sa aming spirit box ay fatal. Tama kaya ang aking hinala na sila ay nagkaroon ng fatal death? Kayo na ang humusga, mga hunters. Is it same in Germany? Too many also? Okay. So, may na-detect na dalawang motion sa SLS ni Esben and then may nag-response fatal. Fatal siguro yung pagkamatay nila. Sundan natin si Esben, mga hunters. But, dyan lang muna yung music box. Yes, okay. Dyan lang muna daw yung music box. Nung sinabi ko, doon lang yung motion sensor, sabi niya yes. Okay. Take what? Okay, we will take this. Tignan niyo yung sa labas, oh. Sobrang creepy. So may isang kwarto pa dito na puno na ng dumi ng paniki. Ay, merong mga ano. Dito ay amin na talagang nilapitan at sobrang klarong-klaro na talaga sa SLS na dala ni Esben yung figura ng parang dalawang tao dito sa mga halaman. Hindi kaya ito na yung binibigay nila na idea o clue? Grabe. So dancing. It's dancing. Happy. She happy. Ah, yung isa. Dalawa sila. So pag may nakita dyan na ano, blue, it means negative force. Negative. Negative. And this, Green is what is it means? positive. Positive. And that blue is negative. Baka dito sila nilibing. Dito sila siguro nilibing. Dito tol, oh. Diyan sila siguro nilibing. Tignan nyo, oh. Ang dami. Hindi ko sinasabi na tama yung aking mga hinala na dito kaya siguro sila inilibing. Pero sa katagalan na ng lugar na to o ng building na to ay hindi natin alam. Baka nga. Yeah. Wow, dalawa, oh. So, what can you say? Are you guys here? The two spirits? Wir sprechen. Wollt ihr sprechen? Kontakt bitte.
nandito pa rin at hindi pa rin nawala yung mga figura na nakukuha ng SLS na equipment na dala ni Esben. Brother Esben, time check 11:32. We go exit 12:30. We go 12:30. Is it okay? Okay. Wala siguro talagang plano na mawala yung mga figura na nakukuha sa equipment ni Brother Esben. Kaya napag-isipan namin na libutin na lang din muna at samahan ko siya sa paglibot dito sa mga kwarto-kwarto sa lower ground ng building na ito. Kalo si Tom, nagkakalo dati. Cry. Binigyan ko ng mga hunters ng oras na limit namin dito sa lugar. At yun ay sinabi ko na kay Esben. At ito naman ay parang binigyan din kami ng warning ng isa siguro sa mga kaluluwa na nandito na basahin daw namin yung details. Mirror. Look, mirror. Details. Binasa ko at inintindi kung ano itong mga detalye na nasa papel. At ang nakalagay dito ay bawal pala talaga itong pasukin. Mirror, oh. Mirror. About the details. Ito yung details. General orders. At dito ay dali-dali na naming nilibot yung lugar at para ma-explore pa ni Esben at masulit niya ang kanyang pagpunta dito sa Barili, Cebu. Focus na dito. Why you outside? Why you not inside? Warum bist du draußen und not inside? At dito mga hunters, sa isang kwarto ay meron naman nakuha yung SLS na equipment ni Esben na dalawang figura. Good evening. Hello. There are two of them. You shy? No shy. Trap. They are trapped. They are trapped. Habang abala kami sa pakikipag-communicate, ito ang kasunod na nangyari na kinagulat namin. Trap. That? Here. Merong tunog o parang nagdabog o parang tinapon dito sa labas. Isa na kaya itong senyales na minawarningan na kami na umalis na, baka kami ay maabutan ng mga gwardya. Para sa aking konklusyon pagkatapos ng aming investigasyon ay napagtanto ko, concern sa amin itong spirit na nandito na aming na-encounter. Sobrang active at hindi naman sila agresibo at nananakit. Dinasalan na lang namin at iniwan namin sila ng dasal. Pagkatapos, sana ang kanilang mga kaluluwa ay manahimik na. At sana rin itong aming ginawang investigasyon, pag-alay ng dasal pagkatapos nabigyan sila ng hustisya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang dito sa part 2 ng video na ito mga ka-hunters. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.